Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. Ang pag-ibig ang siyang buklod ng ugnayan sa pagitan ng tatlong persona. Ano man ang ating gamiting imahe upang ipaliwanag at bigyang katwiran ang pananampalataya sa banal na santatlo, lagi itong kakikitaan ng ugnayan o relasyon na pinagbubuklod at pinag-iisa ng pag-ibig. Sapat nang banggitin ng Ebanghelyo ngayon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Manalangin tayo na sa pamamagitan ng Eukaristiyang ito, maging matatag tayo sa pag-ibig tulad ng santatlo, upang makamit natin ang buhay na payapa at naaayon sa kalooban ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, itayo po tayo. Mga kapatid, sa kaibigan ng ating mga puso, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagtiriwan. Sabay-sabay tayo inaamin ko Sa mga pamilya ng Diyos at sa inyo mga kapatid, ano ba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang? Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong aming Diyos. Kaawaan tayo ng mga pamilya ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusuko sa salita ng Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kayuwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang aming na iyong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahin lubusan ang iyong isang pagka-Diyos na mahal na makapangyarihan. Sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Masuko po at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ng Diyos kay Moises at sa kanyang sambayanan na siya ay isang Diyos na maawain at mapagmahal, ganap na mapagpala at nananatiling tapat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, tumapyas si Moises ng 2 bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, "Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat." Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung talagang pinalulugan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa ikalawang pagbasa, napapaloob sa buhay ng isang Kristiyano ang biyaya, pag-ibig at pakikiisa. Ito ay mga pagpapala at aninag ng pagkakaisa ng Santa Cruz. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway surin niyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Dakila ang amang mahal, anak, Espiritong Banal, noon, ngayon, kailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan, maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinapuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang kapistahan ng Banal na Santa Claus sa ating lahat. Alam po ninyo, nakakatuwa na tayo muli ay nagkasama-sama sa loob ng mahigit 3 buwan na hindi natin pagsasama-sama. No? Nakakalungkot pa rin dahil hindi tayo kompleto. May mga nasa bahay pa lang, no? Yung mga edad 20 pababa at yung mga senior citizen na at may mga karamdaman. Kaya nanonood lang sila sa ating live streaming, no? Kayo po na wala dito ngayon, kung nasaan man po kayo, dyan na lang po kayo, no? Mga kapatid, mahigit 3 buwan. Alam, no? Yung mga estudyante noon, nag-aaral ko, sabi nila, sana bakasyon na. Sana all may bakasyon. O yan, bigyan kayo ng bakasyon 3 buwan. At hindi lang tayo makalabas. Di ba?
Di ba hindi pa makapunta rito marahil natatakot pa yung iba, di ba? Kasi wala pang bakuna, kaya natatakot pa. Pero kayo, tatapang ninyo, no? Lakas ng loob ninyo. Pumunta kayo dito, di ba? Tayo yung mga survivors, no? I survive. Sabihin nga natin, I survive. I survive. O, lumot, 3 buwan yun, ang hirap kaya naman, nasa bahay ka lang, di ba? 3 buwan. Kaya nga, naalala ninyo, di ba? Nung bago magsimula yung lockdown, sinabi, kayo na mga hindi pa nakapupunta, no? Sa ibang bahagi ng bahay ninyo, ito yung pagkakataon para pumunta kayo sa bahagi ng bahay ninyo. Kaya mga iba nagpunta sa likod ng ref, di ba? Nagpunta sa loob ng washing machine, ano? Yung mga hindi pa napupuntahan sa ilalim ng kusina, doon. Napuntahan niyo ba lahat? Nabilang niyo ba yung iba't ibang hugis ng bahay ninyo? Tatanungin natin, paano tayo nakasurvive? Ang boring sa bahay, di ba? Siguro yung iba nakasurvive dahil nag-TikTok. Binibilang ko yung TikTok ko, alam nyo, yun yung videos na nagawa ko sa loob ng 3 buwan, 128 videos. Nakailang na ako, meron akong mahigit 1,615 followers. So, taray. Kayo, ilan na followers nyo? Di ba? Di ba nakasurvive sa pamagitan ng ML? Ayan, marami yan. Anong rank na ninyo? Anong level na? Di ba? Nakasurvive. Di ba naman? Facebook lang. Nakasurvive tayo paano. Pero ano talaga ang naging dahilan? Paano tayo nakasurvive? Diba? Walang iba kundi yung kapwa kapamilya. Diba? Yung pag-ibig ng pamilya sa isa't isa. Mas naging malapit tayo sa pamilya. Di po ba? Mas naging malapit tayo sa Diyos dahil tayo ay nagdarasal bilang isang pamilya. Yung pakikipag-ugnayan natin sa isa't isa. Yung simpleng chat, di ba? Yung simpleng text. Nakasurvive tayo kasi nagpatuloy yung ugnayan. Nagpatuloy yung pagmamahal. Kumbaga, hindi naging hadlang yung lockdown upang tayo ay hindi magmahal. Kundi, ito pa ay yung nagpaigting ng pag-ibig natin sa isa't isa. Lahat higit sa pag-ibig natin sa Diyos. Tunay na sinasabi, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. Kahit ngayong virus pa yan, hindi tayo mapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Naghahanap tayo ng bakuna. Nabakunahan na ba kayo? Naghahanap tayo ng bakuna laban sa COVID. Pero hindi natin napagtatanto na lahat tayo ay nabakunahan ng dugo ni Kristo. Di po ba? Higit na makapangyarihan ng dugo ni Kristo sa virus ng COVID. Kaya natatapangin nyo ngayon, kaya nandito tayo, kaya tayo nakasurvive. Di ba? Dahil sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin. Sana po araw-araw, no? Ito po ng bahagi ng ating Ebanghelyo. Lagi nating matatko, pagkagising natin sa umaga, lagi nating maisip yung sinabi ng Diyos dito sa ating Ebanghelyo. Sa unang bahagi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yun lang matanto natin, gayon na lamang ang pag-ibig sa iyo ng Diyos. At kapag ganyan ang ating pananaw, kapag ganyan ang ating nakikita sa ating buhay araw-araw, magbabago ang ating pamamaraan ng pamumuhay. Palagi tayong mamumuhay sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. Lagi natin matanto kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Minsan tatanungin natin, kinupwestiyon natin, gaano ba ako kamahal ng Diyos? Dito sa ating Ebanghelyo, pinahayag niya kung gaano niya tayo kamahal. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Mga kapatid, ganyan kakamahal ng Diyos. Yung handa niyang ibigay yung kanyang nag-iisang bugtong na anak. O di ba napakadakila ng pag-ibig? At itong anak na nagbigay, na ibinigay sa atin upang ipamalas ang pag-ibig ng Diyos, ipinamalas din sa atin ang pag-ibig niya para sa ating lahat. Sa paano pamamaraan, yung pagbubuwis niya ng kanyang buhay sa krus.
Yung pagkamatay niya sa krus para sa atin, kahit na tayo ay makasalanan upang tayo ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay sa pamamagitan ni Kristo na sinabi sa ating Ebanghelyo. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dahil ayaw niya na tayo ay mapahamak. Mapahamak saan? Sa kasalanan. Ang sabi ganito yung makita natin, nasa gitna ng kapahamakan ngayon. Alam naman natin na itong pandemyang ito ay hindi lang ito basta-basta sumulpot. Ito ay bunga ng kasalanan din ng tao, ng kasalanan ng sanlibutan. At isinugo niya ang ating Panginoon Kristo upang hindi tayo papahamak, kundi tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Yan yung bahagi ng Ebanghelyo ngayon. Mga kapatid, ang tagal nating nagkaroon ng social distancing. Layo-layo tayo kahit dito sa loob. Layo-layo tayo. Hindi natin mahawakan ang isa't isa. Hindi natin mayakap ang isa't isa. Diba? Pero mga kapatid, sa gitna ng yan, bagamat hindi natin mayakap ang bawat isa physically sa pag-ibig ng Diyos na nasa sa atin, kaya natin yakapin ang puso ng bawat isa. Ang pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin sa pamamagitan ni Kristo ay may kakayang yumakap at umipo sa puso ng bawat isa. Ang puso natin ay sana hindi nakahiwalay sa puso ng bawat isa. Ang distancing lang ay yung physical na katawan, hindi ang ating puso. Bagamat hindi tayo magkakatabi, panatilihin natin ang puso natin ay magkakalapit-lapit pa rin. Lalo tigit sa mga tao na nangangailangan ng ating pagkalinga. Kasi ganyan ang Diyos, ganyan ang ginawa niya. Bagamat siya ay nasa langit, isinugo niya ang kanyang buktong na Ama upang mailapit tayo sa puso ng Diyos at hindi tayo mawalay sa pag-ibig ng Diyos. Sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, walang anuman ang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Walang pandemya, walang karamdaman, walang suliranin, walang pagsubok na makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At tayo na mga nananampalataya kay Kristo, tayo na mga nabakunahan ng dugo ni Kristo na puno ng pag-ibig, wala rin sanang puwang sa atin, mga puso, na maglayo-layo, kundi mas lalo pa tayo maging malapit sa isa't isa. Ilapit natin ang puso natin sa puso ng ating kapwa. Kasi ito ang layunin ni Kristo. Ito ang layunin ng banal na santatlo. Mga kapatid, bagamat alam natin ang banal na santatlo ay dakilang misteryo ng ating pananampalataya. Napakalaki, napakaliwaga ng banal na santatlo. Tatlong persona, isang Diyos. Hindi natin kayang unawain ang kabuuan ng liwagang ito, sapagkat ang pag-unawa sa kabuuan ng liwagang ito ay hindi dito sa lupa nagaganap, kundi sa kabilang buhay, sa kalangitan. Subalit, bagamat malaki ang liwagang ito, sa ating Ebanghelyo, binigyan tayo ng Panginoon ng patikim ng pag-unawa sa banal na santatlo. Kung ano ba ang banal na santatlo? Sa ating Ebanghelyo, ipinahayag ng Diyos na ang banal na santatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo ay Diyos ng pag-ibig at pag-ibig. Sapat na yun upang maunawaan natin kung ano ang meron sa banal na santatlo, na merong pag-iibigan. Ang banal na santatlo ay isang komunidad ng pag-ibig. Nagmamahalan, ang Ama ay nagmamahal, ang Anak ay nagmamahal, ang Espiritu Santo ay nagmamahal. At tayo na mga sumasampalataya sa banal na santatlo, ang inaasahan din po sana sa atin kung paano ang banal na santatlo ay komunidad ng pag-ibig. Sana tayo rin bilang isang komunidad ay palaging namumuhay sa pag-ibig. Ang banal na santatlo ay dakilang buwan ng lahat ng komunidad sa ating lipunan. Sa tahanan, alam natin
na ang pamilya ay maliit na komunidad at sana sa loob ng pamilya na mamalas ang pag-ibig ng Diyos at gawing huwaran ang banal na tatlo sa pag-iibigan. Pangalawa, sa ating mga barangay, sa ating mga puro, makita din sana natin yung pag-iibigan. Walang taguan ng ayuda. Walang kupitan ng ayuda. Walang lamangan. Diba? Kundi pantay-pantay na pag-ibig ng Diyos. At pinapamalas. Kapag kaganyan na nangyari, tanungin natin ang ating sarili. Ayaw ba talaga ay sumasampalataya sa Diyos? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, kaisa, nagiging isa ng dahil sa pag-ibig. Alam po ninyo, isa sa mga mahirap na gawin ngayon ay ang pagpapahayag at pagpapakalat ng pag-ibig. Mas madaling lumaganap ngayon yung pagkamuhi, yung galit sa isa't isa. Diba? Lalo na sa social media, ang daming bashers. Hindi po ba? Kapag ikaw ay isa sa mga bashers, tanungin mo yung sarili mo, ikaw ba ay nananampalataya sa Diyos? Ikaw ba ay mayroong Diyos? Sapagkat ang Diyos ang niya ay hindi galit, hindi sama ng loob, hindi puot, hindi pagkamuhi, kundi pawang pag-ibig para sa isa't isa. At kung ikaw ay na-bash at dumaban ka at binash mo rin siya, tanungin mo rin ang sarili mo, no? Ikaw ba ay sumasampalataya sa isang Diyos, sa Diyos ng pag-ibig? Mga kapatid, mumuhay tayo palagi sa pag-ibig ng Diyos. Kung paano tayo ay binubuhay ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat aming pag-ibig ang siyang nagpapanatili ng ating pag-iral dito sa mundong ibabaw. Diba sinasabi ng mga nanay kapag kanilang mga anak, anong sinasabi ng anak, mag-aral ka muna. Mapapakain ko ka ng pagmamahal na yan. Sa palagay niyo, mapapakain ko kayo ng pagmamahal. Mabubuhay ko ba ng pagmamahal? Hindi naman ang dahilan kaya tayo mabubuhay, di ba? Bakit ka nagtatrabaho? Kasi mahal mo. Di ba, yung tao? Na pinag-uulan mo ng iyong lakas kaya ikaw ay nagtatrabaho. Di ba? Bakit humahanap ng pagkama kita? Kasi nagmamahal ka. Kahit nasa kita ng kalungkutan, ano may papasigla sa iyo? Yung pag-ibig. May iba pagkatapos na ma-inlove, tapos na broken na, ayoko na mag-love, walang nag-love. Kasi pag ganun ka, may pawalling ka. Ayaw na daw magmahal. Pero sa katotohanan, ang pag-ibig ang nagpapanahuli ng kanyang sigla para mamuhay. Sapagkat kahit kailan, hindi tayo sinakta ng pag-ibig. Hindi tayo binigo ng pag-ibig. Sinong nanakit? Yung ating minahal. Sinong bumigo? Yung ating minahal. At sinagugulan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay nananatiling, nagbibigay sigla, nagbibigay pag-asa at bagong buhay. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Magsidayo tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangalanan. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpapasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libid, nanaot sa kanaloonan ng mga lumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa mabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya ng mga konsul ng Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Labis ang pag-ibig ng Diyos sa lipunan, tugod tayo sa Kanya,
upang pagkalooban tayo ng mga bigay ng ating pinili sa bawat panalangin ating tutugon, mapagmahal namin Ama, dinggin Ama. Kapagmahal namin Ama, hindi mo kami. Ama, isugo mo nawa sa simbahan ang iyong Espiritu upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay lumago kami sa pag-ibig sa bawat isa. Manalangin tayo. Ama, isugo mo ang Espiritu Santo, ang Paraklito, sa mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan upang pamunuan ng iyong sambayanan ng may katapatan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo ang mga naliligaw ng landas, ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang lahat ng mga nagdurusa. Manalangin tayo. Banal na Espiritu, gabayan mo ang aming pamayanan sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Masalamin nawa ang kapayapaan dulot mo sa araw-araw naming pamumuhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat ng mga nangabubuhay, makibahagi nawa sa iyong kaluwalhatian, kasama ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng mga kapatid namin lumao, lalong-lalo na ang kaluluwa ni na Maria Estela Arboladora, Luz Paz, Mr. and Mrs. Milagros Olines, Cristina Tagulok, at Leonardo Pacarna. Manalangin tayo. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at special na intensyon ng Puerto Family at para sa mabilisang paggaling ni Jonalyn Lopez. Manalangin tayo. Parating ka ng ating mga puso, idalangin din natin sa Panginoon ang ating mga pansariling tingin. Ama, isinugo mo ang iyong salita upang ipamahagi sa amin ang katotohanan at ang iyong Espiritu upang pagalagin kami. Tulungan mo kami sambahin ka sa tatlong persona sa isang Diyos sa pagpapahayag at pagpapabuhay ng aming pananampalataya sa iyo. Humingi namin ito sa pamamagitan ng Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugan ng Diyos ang mga Panginoon.
Kung ginawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama namin lumikha, gawin mong banal ang mga ari na aming inanda. Kayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga ari na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging naglaman sa iyong nalipika sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa na iyong anak ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na tinang Panginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay ginanaibag sa pagka-Diyos mo, at pagkain at ay isang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinagbuhatig upang aming panatigan ay siya rin aming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong Banal. Bagamat may aming pag-iral ang bawat isa, isang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng pagpuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang tinapal, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawang tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa hanggang sa pagkakalog ng araw. May handog ang malinis na alay para sa mahinang iyong alay. Ama, isinasama naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob nito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nagbuto si pagdiwang ang misteryo. Noong gabing ipagkanulo siya, tinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagada at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubugos para sa inyo at para sa lahat ay kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
ng pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, ngayon ng kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang kanyang pagbabalik ay pinananahikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tumayan mo ang dumi ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Lobby mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan na dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Dalayng Maria, si San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, si Santiago, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahan laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga naman ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ngayong sambahan ng lalakbay sa lupa, kasama ng lingkod na si Papa Francisco, ng aming obispos, Bartolome at ng dalang mga obiso buong kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kailingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kukupin mo at pag-isakin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makarating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kalingang walang-walang sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoon Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang. Amen.
Samantalang aming pinanatikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Kristo. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Sundayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo aming kapayapaan ang pagkakain sa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sunayin din. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang pagdalo ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapahal ang mga inaanyahan sa kanyang pigil. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpadulis kayo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Magsiluhod po. Orasya Emperada para sa COVID-19 2019. Makapangyarihan at mahal na Ama, kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malapitan ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalina sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanong na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahalin kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Tumutulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, magsiyo po sumandali para sa ilang paalala. Muli po, sa paglabas po natin sa ating simbahan, iisa lamang po ang ating daan. Dito po sa may left side po, yung tayo kung saan mauna din sa left at susundan po ng mga nandito po sa kanan. At yung mga nagnanais po magbigay ng kanilang alay, maaari po natin ilagay ang ating alay sa loob po ng basket dun sa offertory table po. Yun lamang po, maraming salamat. Thank you po. Ang maraming mo pagpapahalawa ng aming buong katauhan, ang aming kapamamahan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng isang Diyos lamang sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin magsiyo po kayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapakalagaan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Amen. Gawaran nawa ng kabanatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasayang sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayo nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan naman ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahanto sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos sa Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, kumain taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Malaya, malaya, hawing na